Ate Shena viewers and subscriber. Ngayong araw ay marami kasing nagtatanong, maraming nagtitigyan sa akin ng iba't ibang issue, iba't ibang katanungan. At maaari ko siyang sagutin ngayon kasi hindi naman tayo busy, hindi naman tayo gawa ngayong araw. Una, yung issue ni Madeline na umalis na nga ba si Madeline kina Kalingap Rab? Sasagutin din po natin yan. Pangalawa, yung sa PWD card daw ni Bombay. Kumuha daw ako para makaka-discount kapag bibili ng mga gamot. Tapos, ano daw trabaho ng boyfriend ko kasi di ba po nung mga nakaraan na-vlog ko naman po yung boyfriend ko. Yung mga katanungan natin na yan, sasagutin natin yan ngayon. And sana po walang basher. Pero, syempre hindi natin maiiwasan na magkaroon ng basher. Pero okay lang yan. Siya na po kayo kasi medyo maingay yung natin, yung sound kasi may nagtitiyak ka sa kapila. Hindi naman tayo pwedeng lumipat sa loob kasi madilim sa loob. Walang pwesto. Wala akong mapatungan ng cellphone. Kaya ngayon, ang unang ating sasagutin ay yung about sa PWD card ni Bombay kasi maraming nagpipian sa akin na Ate Shena, nakuhaan mo si Bombay ng PWD card para makatipid daw siya pag nagbibili ng gamot. Totoo naman po yun. Para po baga may discount. Kahit saan po pati pwede siyang magamit. Tapos, si Bombay po baga may maintenance yan. Talagang kailangan niya yun. Nakakuha na po ako noon, pero hindi ko na siya na-vlog. Hindi ko na na-share dito sa social media, yung about doon. Kasi busy din po ng mga nakaraan. Sobrang daming gawa. Pero, hindi ko kayo na-update na meron na siyang PWD booklet and PWD ID. Andito po papakita natin. Ayan. Hindi na ako naka-vlog. Kasi, lang siya mabilisan. Ayan yung kanyang card. Ayan. Ayan yung card ni Bombay para sa kanyang PWD. Tsaka ito naman yung booklet. Yung booklet is magagamit ko siya kapag bibila ako ng gamot or kahit sa Jollibee kasi si Bombay mahilig sa burger sa Jollibee. Magagamit ko siya bilang pang-discount. Siyempre, malaking din yun, tulong din yun. Kasi ang gamot ni Bombay ay hindi basta-basta. Talagang mabubutas ang bulsa mo. Kaya, ayan po. Kaya ayun sa mga nagtatanong, ayan, meron na po si Bombay. PWD booklet. Nabubulol ako. At PWD ID, yan. Meron na po siya nun. Pangalawa naman po, maraming nagtatanong about dun sa boyfriend ko kung may trabaho ba siya, tapos kung nag-aaral pa ba siya. Isa-isa lang muna po natin sagutin lahat yan. Una po, hindi na po siya nag-aaral, undergraduate po siya. Nag-stop na din po siya sa kanyang pag-aaral. At ngayon po, nagtatrabaho na siya bilang isang pintor. Ayan po, isa po siyang pintor. Ayun po. Ayan, sana nasagot ko ng maayos yung inyong mga katanungan. Tapos, doon naman tayo sa isang issue about kay Madeline. Si Madeline po, gusto ko sana siya na yung sumagot nito. Sabi ko sa kanya, mag-video ka ng about dun sa pag-alis mo kina Kalingap Rab. Tapos, sabihin mo yung totoong dahilan kung bakit ka umalis. Actually, hindi naman po siya pinaalis. Kusa siyang umalis. At saka pinapagalitan ko na din po siya araw-araw. Halos araw-araw. Pinapagalitan ko siya. Kasi nakikita kong mali na yung yung ginagawa niya. Kaya dapat mong yun. Yung po bagang wait lang, nag-chat si Madeline. Wait lang. Nag-chat siya. Kamay na natin basahin. Dapat mong payuhan kasi nakikita mong mali na yung kanyang ginagawa. Tapos, sabi ko sa kanya, magawa ka ng video mo na
paliwanag mo. Kasi nagpaalam naman po siya. Sabi niya sa akin, nagpaalam naman daw siya ng maayos kina Kalinga Prab. Tapos, ginagalitan ko po siya kaya kami nag-aaway. Kasi, lagi siyang absent ng absent ng absent sa kanyang trabaho. Halos sa isang linggo, papasok lang yan ng isa. Tapos pag uuwi yan, hindi na babalik, dire-diretso na naman. Nakausap ko din po si Ate Nelia, yung kasambahay ni Kalinga Prab na isa. About dun nga sa issue ni Madeline. Siguro pang private na lang din po namin yun. Sabi ko kasi kay Madeline na gusto ko siya yung magsalita, siya yung magsabi ng totoo. Kaso mukhang wala siyang ayaw niyang sabihin yung totoo. Pero syempre nasa social media tayo, dapat alam natin yung mga nagaganap sa atin, lalo na umalis siya sa Kalinga. Ano po kasi nang halos hindi na siya pumapasok sa trabaho. Ginagalitan ko siya. Ba't ba absent ka ng absent ang absent? Ang dinadahilan niya sa akin ay pag-school daw. Unang-una po, ganito po kasi yan. Dati po, nasa regular class siya. Ang regular class po is Monday to Friday, yung kanyang pasok. Tapos, siguro magwa 1/4 na ng pasukan, bigla siya nagpalipat sa weekly classes. Sabi ko, tinanong ko siya kung bakit siya nagpalipat. Hindi naman niya sinabi yung dahilan. Tapos, sinabihan siya ng dati daw ni Kalinga Prab na nung regular class pa siya, na doon na lang mag-uuwi para hindi na baga po hassle. Tapos mauwi na lang siya dito sa amin lingguhan. Kaso mukhang ayaw niya. Gusto niya umuwi araw-araw. Pag uwi naman niya dito, ilalatag yung bag, sabay alis, layas. Ayun. Yun po yung kanyang gawain. Kaya pinapagalitan ko siya. Tapos di ba po, balik tayo dun sa 1/4 na ng klase. Bigla siya nagpalipat sa weekly class. Hindi ko alam kung ano yung dahilan, kung bakit gusto niya. Sa isang linggo, isa lang yung pasok. Sabi ko, wala siyang matututunan noon kasi biruin mo yung Lunes hanggang Biyernes, papag-aralan mo ng isang araw. Ang hirap po kaya nun, yung pagsasabay-sabay mo. Sa totoo lang, wala naman siyang maraming gawa, marami naman siyang oras, bakit siya magpapalipat sa weekly class? Ayan. Naputol po kasi biglang tumawag si Papa. Ayan, nangangamusta. At saka naghihingi ng kape. Sinagat na muna natin at kasi bihira lang naman po yun tumawag. Next day, lalo tayo kay Papa kasi hatidan ko naman ng kape at biskwit. Ngayon, nasa na tayo? Nalimutan ko na pati kung nasa na. Nalimutan ko na kung nasa na tayo. Nasa na ba tayo? Doon sa nagpalipat siya ng weekly classes. Gusto niya isang linggo, isang beses lang. Kung tutuusin, hindi naman mahigpit kila Kalinga Prab. Kahit nga mag-regular class, tapos Sabado, Linggo na lang yung gawa niya. Paglinis doon, o kaya Lunes hanggang Biyernes, pag-uwi niya lang, tsaka siya malinis. Kaso mukhang iba po ang ni Madeline ay. Ibang timplada. Ewan ko rin sa batang yun. Kaya, umalis siya. Alam niyo po, mas madali kung siya yung sasagot nito kasi, syempre, alam niya yung buong detalye. Kasi ayoko talaga magsalita kapag mga alanganin Sabihin na nating mababas siya dito kasi mali yung pinagagagawa niya. Unang-una, bakit siya umalis? Hindi naman magibat yung kanyang trabaho. Tsaka pangalawa, lagi kasi siyang nag-a-absent. Halos, papasok siya, magbabali, tapos pag binigyan na, hindi na kinabukasan, hindi na naman babalik. Ganun yung estilo niya. Tsaka, tinataka ko lang sa kanya kasi, di ba po may sahod siya. Hindi ko na siya binibigyan totally ng
ano niya, ng pambaon niya. Ang binibigyan ko na lang, si Kulot, yung bunso namin, tapos si Sherry. Kasi si Sherry nag-aaral din. Tapos, siya, hindi ko na siya binibigyan kasi may trabaho naman po siya. Tsaka yung sahod niya, sapat naman para mairaos niya yung kanyang pag-aaral. Tsaka, pero pinagtataka ko, wala siyang naipupundar. Kahit konti, kahit ano. Pero nagtatrabaho po yun ha. Alam niyo po, hindi naman siya nagbabayad dito sa bahay. Wala naman siyang ginagastos dito sa bahay kasi lahat po dito ng gastusin ay sa loko po. Ako po ang may responsibilidad. Ilaw, wifi, pagkain, tubig, lahat yan. Ako po, at kinukuha ko naman po yon sa sahod dito sa YouTube. Kaya, tinatanong ko po siya, sinasaan mo ba ang sahod mo? Kahit magbili-bili ka ng mga gamit mo, hindi mo magawa. Tapos yun, nag-uumpisa na naman ang aming away doon sa ganung eksena. Tapos, hindi ko talaga ma-explain kung yung ipupunto ko po baga, hindi ko siya maipunto. Basta sinayang niya yung yung opportunity niya kinakalinga Prab. Sabi ko, kung nagtiyaga ka, makakapagtapos ka. Kasi sila Kalinga Prab ay mabait po, sobra. Yung supportan nila nandyan lang. Kaso wala siyang tiyaga, hindi niya tinagaan. Sabi ko, napakahirap ngayon maghanap ng trabaho. Kala niya po ay madali lang. O ngayon po, sabi ko sa kanya ngayon, wala na siyang trabaho. O anong gagawin niya? Ngayon, ang gawa niya dito sa bahay, ayan, cellphone, nakahiga, kain, tulog, tapos lalayas. Kahit pagwalis, hindi mo yan makikita magwalis dito. Hindi ko na lang po sinisita at magbabangayan na naman kami. Mag-aaway na naman lang kami. Yan siguro ang gusto niya. Bahala man siya. Sabi nga po, di ba, nasa huli ang pagsisisi. Marirealize din po niya yan. Kala niya kasi madali lang pumitin ng pera, madali lang hanapin ng pera. Hindi niya alam. Sobrang hirap hanapin ng pera. Tapos, pag may pera ka na, sobrang dali naman itong mawala sa kamay mo. Kasi sa mahal ng bilihin, sa dami ng gastusin, parang hindi pa pumapasok sa utak niya. Marirealize din po niya yung mali niya. Pero mas maganda sana kung siya lahat sasagot ng kanyang issue. Kahit po sa pag-aaral, ginagalitan ko siya. Kasi, di ba, once a week na lang yung pasok niya. Sa loob ng isang linggo, isa na lang. Tapos, ano ba? Nandiyan po si Bombay. Nagbili ka ng merendahan mo? Ano yung binili mo? Day ka maglayas, bay, ha? Dito ka ba ipakita mo yung binili mo? Tingnan niyo po na grocery mo. Piyabi ko, ay naghihingi siya ng pera. At mabili daw siyang meriendahan niya. Binigyan ko. At ang dala naman ng meriendahan, ito. Bay, dito ka, bay! Magpasok ka muna. Bay. Meriendahan. O, sige. Pakita mo ang meriendahan mo. Ano to, bay? Dito ka, upo ka dito, bay. O, upo ka dyan. Para mapakita mo ang meriendahan niya. Alam niyo po si Bombay, sobrang takaw niya, pero ano siya, maano siyang tumaba. Yung po bagang maano. Tumataba naman siya, pero maano. Yung unti-unti. Ano yung una? Ayan, nagpabili po pala siya kanina ng burger. Kaya ayan, burger, hindi pa niya kinakain. Tapos, hot cake. Ano yan? Tapos, nagbili siya ng okay lucky. Yan. Alam niyo po, nung nakaraan, nag-aaway kami. Kasi, na umaga, gusto niya ko. Sabi ko, alam mo, bawal ka yan, gusto mo ko. Kaya sabi ko po sa kanya, kung gusto niya ng Coke, yung juice na lang na nasa balot ang bibilin niya. Dalawa pati yung binili. Dalawa pati yung binili. Ganyan po siya kalakas kumain. Kahit sa umaga. Pero, pag wala siya sa mood kumain, wala, hindi siya kakain. Ginabay, meriendahan mo na yan. Ikaw para layas ha. At nagbibideo ako.
Ayan, magme-merienda muna si Bombay. Sabi ko, mamaya na siya bukas TV at nagbibideo ako para hindi ka ako maingay. Kaya pinabili ko muna siya ng meriendahan niya. O, balik tayo dun sa ano, nawala na naman tayo sa ating story time. Balik tayo dun sa 1 week na nga lang yung pasok niya. Di ba po, sa isang linggo, isa na lang, di ba nagpalipat siya. Sa loob ng isang linggo, isang beses lang yung pasok niya. Pinapagilitan ko po siya kasi ang tamad-tamad po niyang masok. Pero inyo po isang linggo, isa lang yung pasok niya. Pero, minsan lang yan pumasok. Kaya, sabi namin, anong natututunan mo? Inaasar din yan ni Kulot na may natutunan ka talaga. Dahil hindi ka nga pumapasok. Sobrang tamad po niyang mag-aral. Biruin mo, isang linggo na lang, tapos hindi pa niya papasukan. Eh di paano na yung buong klase ng isang buong linggo? Eh di wala na, hindi niya na nalaman, wala na siyang alam. Siyempre, next week, ibang lesson na naman yun. O paano siya makakahabol. Kaya po, ganon yung nangyayari sa kanya. Naging tamad. Ewan ko kung naging tamad ba talaga or ewan. Basta yun po yung issue niya. Sa akin lang naman, nanghihinayang ako kasi siyempre yung opportunity niya dun kay Kalingap Practice. Sayang kasi napakabait na tao nila Kalingap Prab. Lalo na sa aming magkakapatid. Hindi ko naman siya pwedeng ipilit na magtrabaho ka, ganun. Hindi ko na siya pwedeng ipagtulakan kasi syempre buhay niya naman po yun. Mag-aaway lang kami mag-aaway kung ganun lagi yung bangayan namin. Ang sabi ko na lang sa kanya ay bahala ka kung anong gusto mo. Ayoko magparasaway, ayoko magpara pa-stress. Tapos about naman po dun sa isa pang katanungan about dun sa gamot ni Bombay. Di ba po na-i-vlog ko po yun na nung mga nakaraan ay yung first na reseta ni Bombay ay na out of stock, na nakarating ako sa iba't ibang lugar para maghanap nun. Tapos wala talaga, kaya ang ginawa ko, nagpa-second option ako ng reseta niya. Tapos, yun na yung mini-maintain niya hanggang ngayon. Alam niyo po, okay naman po yung epekto sa kanya. Mas maganda nga po yung epekto sa kanya nun. Kasi, bihira po siyang sumpungin, tsaka tumataba po siya doon. Tapos, nagpareseta din po si Bombay pala ng vitamins. Ayan, kaya medyo hiyang po siya dun sa gamot. Kasi sabi ng doktor, kung may pagbabago, sabihin lang sa kanya, bumalik doon. Pero okay naman po, kaya hanggang ngayon, yun pa rin po yung mini-maintain niya. Kasi, yung pinaka-maintenance niyang gamot ay wala pa rin. Kaya sabi ng doktor ay, yun na talaga yung kanyang maintenance na gamot. Hindi na kailangan pa ng ibang reseta, hindi na kailangan pa ng ibang check-up kasi pinalo up ko na po yan dun sa kanyang doktor. Kaya maganda naman po yung yung epekto sa kanya. Kaya yun na yung sinusunod ko. Basta hindi lang siya makakalimot ng uminom sa isang araw, isang beses. Para yung niya, utak niya is hindi siya para sumpungin. Ayan. Ano pa ba? Ano, bay? Sali ka, bay? Nagbablog ako, bay. Sali ka? Ayan, sinisipon po kasi ako. Kaming dalawa naman lang ang tao dito. Kasi si Madeline andun sa layasan. Si Kulot naman at yung bunso namin may pasok. Yung mag-ina naman andun sa bahay nila. Dun sa kanyang asawa. Sabi ko din po sa mga kapatid ko na huwag nilang iasa lang sa akin yung pagbibideo. Sabi ko, magtulong din sila. Hindi yung ako lang lagi. Kahit naman wala silang ginagawa. Kahit naman wala silang pasok. Nandiyan lang sila sa cellphone, nakahiga. Ultimo yung gawain dito sa bahay, ako pa rin. Sabi ko, ako na nga lahat. Sana naman tumulong sila, makiramdam sila. Hindi kasi naman habang buhay ganito, di ba? Hindi naman habang buhay
ako yung nandyan para sa kanila. Syempre, magkakaroon din naman po ako ng sarili kong pamilya. At sabi ko, para habang lumalaki sila, natututo sila sa mga bagay-bagay. Hindi yung lumalaki sila nang walang natututunan. Mas pangit po yun. Kaya sabi ko sa kanila, magtulong-tulong sila. Kapag gaya sa activities sa school, pwede silang mag-video doon. Yung mga kaganapan nila sa araw-araw, mga pang sariling video nila, pwede silang mag-video. Kaso, ayaw naman nilang tumulong. Sabi ko, bahala kayo. Kayo din naman ang maapektuhan niyan. Sabi ko, basta ako, hindi ako nagpulang kakapayo sa inyo na tulungan ako. Kasi, unang-una, hindi naman habang buhay na andito ako sa kanila. Siyempre, gusto ko rin naman po magkaroon ng sariling pamilya. Hindi naman pwedeng hanggat nabubuhay ako, yung attention ko nasa kanila lang. Hindi naman po pwedeng gano'n siguro. Siguro hindi naman din po pwedeng masama hindi naman din po masama siguro na isipin ko yung sarili kong kaligayahan, sarili kong buhay. Kaya sabi ko sa kanila, matuto silang humakbang mag-isa nang wala ako. Kasi darating yung panahon na aalis ako dito kasi magkakaroon ako ng sarili kong buhay. Di paano sila kung hindi sila matututo ng mga bagay-bagay. Kaya sabi ko po sa kanila, dapat matuto sila. Kasi unang-una, hindi naman na po sila mga bata. Matatanda na sila. Yung bunso namin is 15 years old na. Kung tutusin, dapat marunong na sa buhay. Kasi may mga isip na tayo eh. Hindi yung asa pa sa lahat. Sa lahat ng bagay. Buti kung mga 5 years old yan. Gaya ni Bombay na may diferensya. Pwede pa. Kaso, may mga edad na eh. Tsaka habang lumalaki, dapat nagmamature yung utak natin. Hindi yung habang lumalaki, paurong yung utak mo. Dapat hindi ganun. Kaya sabi ko sa kanila, tulungan nila akong mag-vlog kasi para din naman po sa amin yun lahat. Hindi lang para sa akin, hindi lang para kung kanino, para sa amin din po yung lahat. Kaya sabi ko, tulong-tulong para magaan. Kasi kung tutuusin po, kung ako lang tatanungin, sobrang nahihirapan po ako kasi biruin niyo, ako na lahat. Tapos, wala man lang yung tumutulong po ba na, ate, ganyan. Wala man lang. Kaya sabi ko, sinasabihan ko sila na dapat, matuto sila na magkaroon ng sariling diskarte. Kasi kapag puro ka tunganga, hilata, cellphone, walang mangyayari, di ba? Kaya dapat po kapag weekend, yan. Siyempre may 2 days tayong weekend. Yung weekend na yan, pwede na natin yung hanapan ng diskarte kung paano tayo makakatulong. Hindi at weekend, nakahirilata, sige ang cellphone, maghapon, wala man lang magawa. Ayoko ng ganun kasi nakakairita po baga. Yung todo ang panggawaan mo, todo ang effort mo para mairaos yung pang-araw-araw mo. Tapos makikita mo yung mga kasamahan mo, parang dead man lang, wala lang. Mga walang pakikala nila, nag-uudo ka ng pera. Kala nila pumupulot ka ng pera. Tapos, kung makahingi sila, akala nila madali lang kunin yung hinihingi nila. Sa tutuusin nga lang eh. Alam niyo po ba yung pagbabao ng 60 pesos sa isang araw? Sabi ko, ang laki na nun. Kasi ako nga 30 pesos lang ang baon ko noon. Kasya na. Kasi nalakad na lang ako nun pa uwi. Pinagkakasya ko na yun. Hindi na ako nahirit nun kay Papa. Ngayon po, yung mga kapatid ko, medyo nasanay sila sa ganyang estilo. Kaya sabi ko, wag silang magsanay ng ganyan. Sabi ko nga po, yung ibang mga bata nga, nagkakayod para magkaroon sila ng baon sa school. Dapat, hindi porket
nakikita nyo kumakayod yung isa, na ibibigay yung pangangailangan nyo, is maging stable na lang kayo. Dapat matuto din kayong dumiskarte kung paano kayo kumita at makatulong. Hindi yung asa natin dyan kasi ganyan, ganyan, ganyan. Alam niyo po, alam niyo yung yung katayuan ko ngayon, dahil ko pa may anak, may asawa, tapos sa loob ng bahay, ako lahat, yung mga bayarin. Sabi ko, pero wala pa akong asawa ha. Mag-aasawa pa lang, Char. Pero yung yung katayuan ko, ganun na yung ganun na yung nangyayari. Kaya sabi ko sa kanila ay, hindi naman panghabang buhay ganun, kaya dapat matuto sila sa buhay. Kasi, may mga bagay na darating tayo sa panahon na, syempre, graduate na tayo sa gantong ibang estilo na naman yung ating tatahakin. Syempre, paano sila, di ba? Paano sila kung hindi sila marunong tumayo sa sarili nilang mga paa? Yun yung sabi ko sa kanila eh. Hanggang dito na lang po muna siguro ang ating pagbablog. Sana nasagot ko ng tama yung mga tinatanong nyo. At syempre, sigurado ako may basher na naman tayo dyan. Syempre, hindi natin maiiwasan yun. Pero sana, maano nila, yung po bang, yung maunawaan ba nila yung yung mga nasabi ko. Alam niyo po, hindi ko totally lahat nasabi, yung details, yung kasi kahit ako hirap kong sabihin kasi ayokong manggaling kasi sa akin. Ayokong manggaling sa akin yung pinakarason. Kasi sigurado mag-aaway lang naman kami ng kapatid ko kapag masabi yun, bida-bida na naman ako. Nangingialam, ganyan. Kaya sabi ko, bahala kaya. Kung anong gusto mo, sige, bahala ka. Ayokong mangialam kasi ayokong magdagdag ng stress sa buhay. Ang dami ka ng pinoproblema. Huwag na nilang dagdagan. Ayun po. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Ate Shena's TV Vlog at sa lahat po ng mga nanonood. Ayan. Thank you po. At sa mga nag-i-sponsor po sa amin, maraming salamat po. And thank you po. God bless. Bye-bye.